The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, "If I testify on my own behalf, my testimony is not true. But there is another who testifies on my behalf, and I know that the testimony he gives on my behalf is true. You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept human testimony, but I say this so that you may be saved. He was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's. The works that the Father gave me to accomplish, these works that I perform, testify on my behalf that the Father has sent me. Moreover, the Father who sent me has testified on my behalf. But you have never heard his voice, nor seen his form, and you do not have his word remaining in you, because you do not believe in the one whom he sent. You search the scriptures because you think that you have eternal life through them. Even they testify on my behalf. But you do not want to come to me to have life. I do not accept human praise. Moreover, I know that you do not have the love of God in you. I came in the name of my Father, but you do not accept me. Yet if another comes in his own name, you will accept him. How can you believe when you accept praise from one another and do not seek the praise that comes from the only God? Do not think that I will accuse you before the Father. The one who will accuse you is Moses, in whom you have placed your hope. For if you had believed in Moses, you would have believed me, because he wrote about me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words?" My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. May kwento ho sa isang international school. Tinanong ng teacher ho yung kanyang mga estudyante. Tanong ng teacher, "Class, who is the most famous man in history? Who is the famous man in history?" At dagdag pa niya, para may challenge ho, sabi ng teacher sa kanyang klase, "I will give 1,000 pesos for the first one who could give me the right answer." At dahil sa motivation ng teacher, alam niyo naman po, motivation is expensive, di ho ba? Alam na mga parents niyan, na para gumalaw yung kanyang mga anak, kailangan minsan ng motivation. At nung narinig ng klase yung motivation, kanya-kanya silang taas ng kamay. Yung isang Amerikanong bata, tinaas yung kamay at sabi niya, "Ma'am, Benjamin Franklin." At sabi nung teacher sa Amerikanong bata, sabi niya, "James, that's a good answer. But I'm sorry, that is not the answer I have in mind." At isang Indian na bata, itinaas din ho yung kamay niya. At sabi nung bata, "Ma'am, Mahatma Gandhi." At sabi nung teacher sa kanya, "I'm sorry, Sanjit, but that is not the answer I have in mind." At may isang Hudyo ho na bata na tinaas din ho yung kanyang kamay. At sabi ng Jew na bata, "Ma'am, Jesus Christ." At sabi ng teacher, "You're right, Joseph, and here's your 1,000 pesos. At habang kinukuha ho ng bata yung kanyang prize, yung kanyang 1,000 pesos, sabi ho ng teacher sa kanya, "You know, Joseph, you're surprised to me. You are a Jew, yet you answered Jesus Christ." At sagot ng bata sa kanyang teacher, "Ma'am, you know, my heart tells me it's Moses. Moses is the famous man in history. But ma'am,
business is business. Ang mga Hudyo ho, ay sinasabi ho nila, ay kilala sa pagiging magaling na businessman. At ang ating Panginoong Yesus bilang Hudyo, ay business din ho yung laman ng kanyang isip at puso. Bata pa lang ho yung ating Panginoong Yesus, alam na ho niya yung kanyang business, kung bakit ho siya pumarito sa mundo. Alam ho niya yung kanyang mission sa buhay. At tapat ho ang ating Panginoon sa kanyang business, sa kanyang mission. At lahat ng kanyang salita, lahat ng kanyang gawa ay patotoo sa Ama, sa Diyos na nagpadala ho sa kanya sa mundo para sa kaligtasan ng mga tao. Kaya nga ho, nung siya'y nawala at natagpuan ho siya ng kanyang mga magulang, ang ating mahal na ina, at si San Jose sa templo, ay sinabi ho niya sa kanila, "Did you not know that I ought to be occupied in my Father's business?" Tapat ang ating Panginoon sa kanyang business, sa kanyang mission. Dumating si Jesus sa mundo, di ho para maging popular o hangaan ng tao. At yun po yung kanyang sinabi sa ating Ebanghelyo. "I do not accept human praise. Moreover, I know that you do not have the love of God in you." Hindi ho siya dumating sa mundo para maging sikat, maging popular, hangaan ng tao, o maging famous man in history. Dumating ang ating Panginoon sa mundo para gawin ang ninanais ng Ama. At hindi ho siya lugi sa kanyang business na sundin ang kalooban ng Ama. At ito rin ho yung ninanais ng ating Panginoon para sa atin. Na sana ho ay tapat din ho tayo sa ating business bilang mga Katoliko, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Na sana lahat ng ating salita at gawa ay patutoo din ho sa ating Panginoon na sinusunod ho natin. At ito'y magandang paalala ho sa atin. Bakit ho? Kasi minsan parang nagiging hybrid ho. Sumusunod naman tayo, pero tila ho, ilang porsyento. Kaya nasasabi ko na parang naging hybrid ho minsan yung pagsunod ho natin sa ating Panginoon. Sumusunod, pero hindi 100%. Minsan, may nakausap po akong bata nung na-assign ako sa isang eskwelahan. At yun po yung role namin sa religious affairs, na kapag medyo merong problematic na isang bata, pinapakausap po sa guidance counselor at sa aming mga pare. No? So may isang bata na pinadala ho sa akin dahil parang hindi nagpe-perform yung bata. Mabababa ho yung results ng quizzes niya at saka exam, at parang walang drive na mag-aral. Hindi rin nagagawa yung mga assignments. At kinausap ko, pinakwento ko lang ho. At lumabas din yung kanyang hinanakit. Sabi niya, "Father, medyo masama ho yung loob ko sa tatay namin. Masipag naman ho yung tatay namin, mabait. Kaya lang ayaw na ayaw ko sa kanya kasi babaero." At ganun din, may napapansin din pala siya sa nanay niya. Yung nanay namin, Father, maasikaso naman. Lahat ng kailangan namin, binibigay naman. At palagi kaming tinutulungan. Kaya lang, Father, ayaw ko sa kanya kasi masakit magsalita. Lalong-lalo pag nagkamali ka, ay talagang masakit magsalita yung aming nanay. Hybrid po Parang okay naman, pero parang hindi okay. May panawagan ho sa atin. Sana yung mga salita ho natin, yung mga gawa ho natin, ay patutuo sa Ama. At sana buo yung ating patutuo. Hindi ho hybrid, na parang ilang porsyento lang, o parang convenience lang natin
yung iniisip natin. Sana ho magkaroon tayo ng lakas na loob na yung mga salita at gawa natin ay buong-buong patotoo sa Ama. Kahit na nga ho yung mga problema ho natin, yung mga pasakit ho natin sa buhay, pwede rin ho sila maging patotoo sa kabutihan ng Diyos o sa kabutihan ng ating mahal na Ina. O meron din ho akong patotoo sa inyo. For 3 months, 3 buwan ho, iniinda ko ho yung sakit at saka yung hirap ho na may health condition po ako. Nagkaroon ho ako ng stones, galing ho sa kidney at bumaba ho ng konti sa ureter. At medyo masakit at very inconvenient ho. Lalong-lalo na nung nakita ko sa ultrasound at CT scan na nandun nga yung stone. At 3 buwan kong tiniis ho yun. Lalo na yung mga gamot na minsan, hindi maganda yung pakiramdam ko. Pero tiniis ko for 3 months. Tapos, sabi ko, mukhang matagal na, 3 months na yung pagtitiis ko. At mukhang pag hindi pa ito nailabas, kasi sabi ng doktor, wag muna nating operahan, Father. Inom ka lang ng maraming tubig at inumin mo lang itong mga gamot na ito. Kampante naman ako sa gamot at sa advice ng doktor. So, sinunod ko naman yung doktor. Pero hirap na hirap ako. Kahit sa trabaho ko, parang hirap na hirap. Pero sabi ko, 3 months na. At malapit na yung Holy Week. At malapit na yung fiesta. Hindi pwede na maoperahan ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung kulang yung gamot at yung mga advices ng doktor, edi dagdagan ko ng dasal. Kaya last week, nung binabaho yung ating mahal na Ina, para linisin, kasama din ho ako sa paglilinis. Siyempre, humawak ho ako sa mahal na Ina, kagaya ng ginagawa niyo, no, mahawak din po, nagbebeso manto, umawak ho ako sa kanya, at pinagdasal ko, Mama Mary, Ina, tanggalin mo naman yung kidney stones ko. No, baka sakali ako. Pero nung Sunday, bago ako matulog, nailabas ko yung stone. At tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa ako. At sabi ko na lang sa sarili ko, Mama Mary, you did it again. Kailangan ko lang pala magtiis ng konti, sumunod lang, at magdasal din sa'yo, magtiwala sa'yo, na hindi mo ako pinapabayaan. Sana nga ho, yung salita, gawa, problema, kahit yung mga pasakit ho natin, ay patotoo ng ating pananampalataya sa Diyos. Yun ang business ho natin. At kapag yun po yung business ho natin, hindi ho tayo lugi. Kasi tiyak, hindi naman ho tayo pinapabayaan ng Diyos. Kaya magandang tanong ho para sa atin, bakit ho tayo nandito? Siguro malayo pa yung pinanggalingan nyo. O bakit pa tayo patuloy na sumusunod sa ating Panginoon at sa ating mahal na Ina? Ano ho ba yung business natin? Ano ho yung mga pinagdadasal ho natin? At sana ho, sa tanong na yan, ay masabi natin, Lord, Your will be done. Lord, naniniwala ako sa iyo. At di ako lugi, Lord. Business as usual para sa atin.